Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig sa pagluluksa ng buong mundo, sa pagpanaw ng ating dakilang Santo Papa Pope Francis o Lolo Kiko. Alamin natin kung paano binago ni Pope Francis ang papacy forever. Nang maluklo bilang Santo Papa noong Marso 2013, lumikha ng usap-usapan at kritisismo si Pope Francis. Hindi lamang siya ang kauna-unahang Jesuit Pope at una mula sa Amerikas, kundi ang pagsusulong nito ng mercy, inclusion, para sa LGBTQ community. Isinulong din ng Santo Papa ang divorce at remarried Catholics kasunod ng kanyang apostolic exhortation na Amoris Laetitia noong 2016 na humihimok sa mga pare na gabayan ng mga tao ng may kababaang loob at pag-unawa sa halip na matatag na pagsunod sa doctrinal legalism sa pagharap sa usapin ng diborsyo. Ipinakita at ipinadama din ng Santo Papa ang habag at awa ng personal na bisitahin ang mga survivors ng Super Typhoon Yolanda sa ating bansa. Sa kabila ng matinding sama ng panahon, hindi ito na tinag at hinarap ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Laudato Si at Climate Action noong 2015, ibinahagi ni Pope Francis ang encyclical na Laudato Si na isang panawagan na magkaroon ng environmental responsibility. Hinihimok ng encyclical ang mga world leaders na idineklarang moral crisis ang climate change dahil ang pagkakasira ng ekosistem ng mundo ay malaking epekto sa mga dukha. Ipinatupad din ng Santo Papa ang modernisasyon at transparency sa Vatican Bank at iba pang church financial system. Nagtalaga ito ng mga independent auditors. Itinatag ang Secretariat for Economy ng mga ngasiwa sa financial reforms at ipatupad ang accountability na nagresulta sa mga high-profile resignation at investigasyon sa mga questionableng transaksyon na binaliwala lamang ng simbahan sa mahabang panahon. Sa kabila nito, kapanalig, hindi natupad ang tunay na reforma dahil sa matinding internal resistance. Gayunman, naging makabuluhan ito kung paano i-manage ng simbahan ng $1 billion na kayamanan. Ibinabahagi din ng Santo Papa sa mundo ang apostolic exhortation Gaudete et Exsultate, a call to holiness in today's world at encyclical letter Fratelli Tutti on fraternity and social friendship. Hindi lang binago ni Pope Francis ang mga polisiya ng simbahan, kundi kung paano ito pinapatakbo mula sa top-down hierarchy. Isinulong nito ang decentralized at participatory church na naging daan ng paglulunsad ng Synod on Synodality noong 2011. Sinasabing naging konvensyonal ang pamumuno ni Pope Francis sa simbahang Katolika. Hinuhugasan nito ang paa ng mga bilanggo, pinapangaralan ang mga world leaders dahil sa kawalan ng aksyon sa climate change, inilaban ang migration at pinaglaban na ang simbahan ay lugar ng habag at hindi exclusion. Kapanalig alamin natin ang interregnum o Pope Francis. Ang papal interregnum ito ay salitang Latin na ibig sabihin ay panunungkulan ng isang Santo Papa at magiging kapalit nito bilang pinunong pastol ng simbahang Katolika. Tinatawag itong papal vacancy. Nagsisimula sa pagkamatay o pagbibitiw ng Santo Papa na magtatapos kapag pumayag ang kahalili na resulta ng eleksyon bilang Papa. Sa pagkamatay ng Santo Papa, ano ang mangyayari? Ipinapalam ito sa kardinal na tumatayong Camerlengo o Chamberlain ng Holy Roman Church sa presensya ng Master of Papal Liturgy Ceremony at iba pang opisyal. Opisyal na pinapahayag ng Camerlengo na patay na ang Santo Papa. Gagawin ng opisyal na death certificate, inonotarized at isasara ng Camerlengo ang higaan at study ng Santo Papa. Patapos nito, ipapaalam ng Camerlengo sa Archpriest ng Vatican Basilica at Cardinal Vicar ng Diocese of Rome
na siya namang maghahayag sa mga mananampalataya. Isa sa ilalim din sa Custodia Carmelengo ang Apostolic Palaces ng Vatican, Lateran Palace at Castel Gandolfo. Kapanalig, ano mangyayari sa panahon ng sede vacante o vacancy of the Holy See? Ang araw kung kailan namatay ang Santo Papa ay simula ng interregnum na may 3 bahagi. 9 days of mourning, 9 na araw ng pagluluksa. Ang Santo Papa ay ihihimlay sa St. Peter's Basilica na kung saan pinapayagan ang mga mananampalataya na magbigay ng kanilang last respect. Kada araw, ang mga kardinal ay mag-aalay ng Memorial Mass. Sa pagitan ng ika-4 at ika-6 na araw, isasagawa ang Solemn Funeral sa St. Peter's Basilica na pangungunahan ng Dean of the College of Cardinals at iba pang kardinal. Official ding ideklara ng College of Cardinals ang official mourning period na 9 na araw na tinatawag na Noveniales. Sa loob ng 9 na araw, magkakaibang kardinal ang mangunguna sa public funeral rite para sa Santo Papa gamit ang Ordo Esquequarium Romani Pontificis 2024. Nakagawian na ilibingan ng Santo Papa sa St. Peter's Crypt, pero hiniling ni Pope Francis na siya'y himlay sa Papal Marian Basilica sa St. Mary Major. Pangalawa, paghahanda sa conclave. Ang paghahanda sa conclave, mula sa ika-10 araw sa pagsisimula ng conclave na magsisimula bago ang day 16 at hindi lalagpas ang day 21 ng papal vacancy. Pangatlo, ang conclave. Simula na pumasok ang mga kardinal sa conclave hanggang sa tanggapin ng napili ang kanyang eleksyon bilang bagong Santo Papa, kapalit nga ni Pope Francis. Universal Dominici Gregis. Ito ay Apostolic Constitution na pinoklama ni Pope St. John Paul II noong 1990. Ito ang kasalukuyang batas na sinusunod sa kabuuan ng papal vacancy mula sa pagkamatay ng Santo Papa hanggang sa eleksyon ng kanyang kahalili. Nakapaloob din dito ang kapangyarihan ng College of Cardinals kasama ang mga parusa kapag nilabag ang proseso ng conclave. Kaya kapanalig, tayo po ay manalangin sa nagaganap na pagpanaw ng ating pinakamamahal na Santo Papa, Pope Francis, naway siya ay tanggapin ng Panginoon ng buong buo, patawarin sa lahat ng kanyang pagkakasala at tunay na maranasan ng biyaya ng buhay na walang hanggan. At tayo naman, ipagdasal po natin ang ating simbahan. Nawa ang ating mga kardinal ay makapili sa tulong ng Espiritu Santo ng magiging bagong Papa na magpapatuloy sa magagandang programa ni Pope Francis. Isuko natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. Pascual. Veritas Editorial.